Sa ulo san mga balita, serbisita sa barangay, dinara sa barangay Kugon. Special Relief Operation hinatag sa mga miyembro sa Baska. Senior high school ng mga college students na Erosanon, kumusta hunta? Balay Silangan Reformation Program Center sa Erosin, binukasan na. Nan mga makinarya na pang-agrikultura sa Erosin, ipaparehistro na. Tunay na may magmakulong, maaasahan at may panindugan sa serbisyo. Pasiuro, tunay, Erosalon TV. Marahay na adlaw, Erosin, ini ang tunay, Erosalon TV. Naghahatol sa mga dekalidad na balita. Tumutok sa EFG Cable TV Channel 11 na sa atong YouTube channel na Erosanon TV. Serbisita sa barangay, dinara sa barangay Kugon. Mayo 19, 2021, ang lokal na gobyerno sa Erosin dinara sa barangay Kugon ang mga serbisyo sa munisipyo ng hinimo ang mga dano na pwede maihatag sa mga residente sa lugar, ini ang serbisita sa barangay. Atab sin kaagahon nagbatog na tulos ang mga street cleaners ng LG Erosin na nagkapira na miyembro sa barangay council sa Kugon. Inhimo man ang Brigada Eskwela ng pinagdaranunan sa mga personahe hali sa Philippine National Police ng Bureau of Fire Protection ang pagpirintura sa mga eskwelahan, pader ng iba pa ng mga establishmento sa Kugon Elementary School. Ang mga kabataan man ang bida sa hinimo na feeding program, may 200 na kabataan na nabusog sa libre na pakaon ng sira tinagan sintig sararo na padi sa tsinelas. Pasigurado man na sira intiro naka-face mask. May 50 man na residente na naka-avail sa libre na burog. Sa ato pathway repair program, may unman san hiningayad na saro na agihan. Daranon ang mga personahe sa admin office ng mayor's office. May 48 metro na kahalagba na dalan ang kanira na himo sa purok size. Diri man mawawara ang mga serbisyo na pagparehistro ng pagpamiyembro sa mga government agencies, parihas ang pagkuha sa birth certificate, senumar ng iba pa ng mga essential na papeles. Sarabay man lininigan ng pinagayon ang mga pampubliko na pasilidad, parehas ang barangay health center, barangay hall, daycare center ng mismo auditorium pinagayon. Daranon ang mga empleyado sa LGU Erosin Armed Forces of the Philippines ng barangay officials sa Kugon. Presente man ang punong barangay sa Kugon para mag-receive sa water pump, generator na hinatag sa LGU Erosin para makadanon sa mga residente na napapagal sa pag-alog sa tubig sa mga hirayo na lugar. Ini pinagdaranunan man tulos na mabisay ni Mayor Pidoy Shelo. Pagkahapon hinimo ang food pack distribution kung hain nakaresibe ang may 255 na kabalayan. Pagkatapos hinimo man ang kasalang barangay kung hain nakasalman ang 11 na couples. Ini na mga serbisyo padagos na inihinguha may dara sa mga Erosanon sa paagi sa serbisita sa barangay na ihahatod sa entiro
hanggang makantuhan ang mga nangaipuhan danon. Ayuda para sa mga senior citizen, hinatag sa hinimo na Special Relief Operation. Dinistribuer ang mga food packs sa nagkapera ng mga barangay sa Erosin. Ini na ayuda hali sa Goodfellow Foundation ng Goodfellow Pharma Corporation sa pakikisaro sa Brixton Hills Volunteers Fire Brigade Association. Salamat po nun sa ni Mayor sa regalo. Salamat sa pagpadagos niya na sana niya na maabot na eleksyon. Maugihapon siya mapili. Dako-dako na pasasalamat ni sa mga kawaraon namo naghatag kamo. Di dako-dako na pasasalamat. Una-una sa Diyos, alawa sa iyo na naghahatag. Salamat po nun. Ay, dako salamat. Kay kami baga mga senior na, wala naman mga hanap buhay, diri naman nakapasuruhol. Di, dako na danon ini ni Mayor sa amo. Mga miyembro sa BASCA o Barangay Association of Senior Citizens Affairs ang resipiente sa nasabi na Special Relief Operations nan may 90 na opisyales ang nakaresibe sa kabuuan na distribusyon. Si Mayor P. Cielo mismo ang atab na nagdarasan ayuda sa Mayo 18, 2021 sa Barangay Sin Salvacion, Buena Vista, Makawayan, Carriedo, Munbon, nan gulang-gulang. Nan mauman sa San Isidro, Gumapia, Bulawan, Gabao, nan bagsangan sa nakaagi na Mayo 23, 2021. Dako-dako ang pasasalamat sa LG Ursin ng mga resipiente sa nasabi na barangay sa kanira mga nakuha na ayuda. Ralph Balaguer para sa Erosin, para sa Erosanon. PDEA Balay Silangan Reformation Center sa Erosin, binukasan na. Ang Balay Silangan, saro na programa sa Dangerous Drug Boards sa Philippine Drug Enforcement Agency para maghatag sa suporta ng danon sa mga drug personalities na nagsuko sa ilarom sa programa sa gobyerno na mapundo na ang pagdaghan sa mga kaso sa paggamit o pagpabakal sa illegal na droga. Mayo 18, 2021, nagkamayon sa inauguration ceremony sa Balay Silangan Reformation Program didi sa Inak sa Barangay San Pedro para mas makadanon sa mga drug surrenderies dini sa ato bungto. Presente si Mayor P. Cielo, kaupod ang iba-iba na ahensya sa LGU Erosin, parehas sa DILG, MSWD, PDAW, Municipal Anti-Drug Abuse Council, PNP, BJMP nan iba pa. Sinabi ni Provincial Director Police Colonel Arturo P. Brual sa Sorsogon Police Provincial Office na ang Balay Silangan sa Erosin, saro lang sa lagpas 70 ng mga reformation centers na na-establish sa PNP ng PDEA. Guest speaker man sa nasabi na event ang Regional Director sa PDEA Regional Office 5 na si Attorney Hill T. Pabilona. Sinabi niya na saro sa mga pinaka-epektibo na resolusyon para makadanon sa mga personahe na drug offenders, mao ang paghatag sa kanira mga kaipuhan sa pagbuhay nan sa kanira pamilya. Kaya ang PDEA nabatugan ini na Balay Silangan Reformation Program. Si Mayor P. Cielo mismo ang nag-offer sa PDEA Region San Lote sa Inak in kaso na may plano ang PDEA na magbutang sang kanira center didi sa Erosin. Trabaho ko ang problema sa droga. Prinisentar man ni Mayor Pidoy ang nagkapira na bag-o na pasilidad sa Inak parehas sa Justice Hall, Trial Court ng BJMP Building. Laon sa Regional Office ng PDEA, kaupod ang Provincial PNP Office nan san lokal na gobyerno sa Erosin na mapundo na ang pagkalat sa illegal na droga, nan para ang bilog na Sorsogon maging drug-free province na. Gerald Rizalte para sa Erosin, para sa Erosanon.
Mga kagamitan ng makinarya ng pang-agrikultura, ipaparehistro na. Si Agaton G. Galan, na taga Carriedo, saro sa mga paraoma sa Irusin na kasalukuyan presidente san kooperatiba san mga paraoma sa kanira barangay. Ang Carriedo Agrarian Reform Cooperative na dati Carriedo Farmers Development Cooperative o CARFADECO. Nahatagan ang kanira kooperatiba sa mga kagamitan, parehas sa transplanter, harvester, traktor, non-tracer. Salian ang may ano pat mina ko no functional mina mga equipment. Primero ang transplanter, tapos ini na combine harvester. Mahal na combine harvester kay more than 1 million eh. Tapos ini na traktor, na tracer. Sa Joint Memorandum Circular No. 1, Series of 2018 sa Department of Agriculture ng DILG, dini mamanduhan na nairerehistro intiro ng mga makinarya na pang-agriculture non-fisheries. Halimbawa na lang didi, ang mga tracer, mulinuhan, traktora, harvester, bed dryer, water pump, nan iba pa. Kinakaipuhan po na intiro po na parauma na mayon sin mga farm machinery equipment o kung nano pa na related sa mga pag-uma, post-harvest facilities. Kaya po iparehistro sa Municipal Agriculture Office. Sa niyan po, may kinomission po ang Department of Agriculture na 4 na enumerator, nag-iikot sila niyan sa barangay para mag-master listing sadto na may unsin mga machinery and equipment. Inhuhulat lang sa MAO ang ordinansa sa munisipyo para mabatugan na ang pagrehistro sa mga kagamitan sa ato mga paraoma o sa mga organisasyon. Saro sa mga benepisyo sa nasabi na pagrehistro ang security sa mga makinarya in kaso mawara. Kay ini, bubutangan sa QR code. Mayon man sa mga insentibo hali sa lokal na gobyerno nan pwede pagamiton na pangkolateral ang mga kagamitan nila. Season long training siya sa Smart Rice Agriculture. So once a week, ang participants niya 66 packs para diri maiwasan tayo to na maka-observe kita sa health protocol. What we did ay kada participating barangay may 11 lang na enrollees. So yung 11 na enrollees, ma-set in the scene once a week, halimbawa every Tuesday morning sa sa Gulang-Gulang, 11 na farmers dito. Every Tuesday afternoon sa Buena Vista, 11 naman na farmers. So every Thursday morning, San Pedro, Thursday afternoon, Tabon-Tabon, Friday morning, Batang, and Friday afternoon, Bolos. So, yung unom na yon times 11 na farmer is 66 na participants. Nakukompletohon ang season-long training na 16 weeks para makagraduate sila sa dina School on Air, Smart Rice Agriculture Season-long Training. Ang sektor sa agrikultura, saro sa pinakaimportante na suportahan sa gobyerno para masustenaran ang ato mga pangakaipuhan lalo na niya na may pandemya. Gerald Rizalte, para sa Irusin, para sa Irusanon. Mga estudyante na senior high school ng college sa Irusin, kumusta hangta? Dahil sa community quarantine and travel restrictions, ang ato mga estudyante, pinadagos ang kanara pagklase niya na school year maski sa balay na lang. Para sa ako, okay man siya, pero mas masakit kesa sa face-to-face, lalo na sa course namo na skill-based learning dapat mas tutukan. So, masakit talaga siya kay more on lang kami. Imagine sa mga case, tapos diri namo napapracticean mayad ang mga procedures na dapat namo maaraman para sa maging handa sa hospital setting. Una-una na doon ang internet connection, lalo na sa ako na naka-mobile data lang. Minsan maluya ang signal, minsan wala talaga. So, apektado talaga ang
attendance and participation ko sa klase. So firstly, financial struggle. Aramtan na hindi rin kitiro ka tayo nga dahil sa iba ng privilege. Mga iba na nagkaka-struggle san pagpa-load, for example, or sa pagbayad sa internet. Since aramtan na pandemic, mas daghan na nawaraan sa trabaho. So ikaduwa, mental struggle, no. So ini na online classes, no, na indirasan pandemic. Dahil din nagkamay yung katasan sa mental instability, no. So daghan sa to may mental stability. Kay pag nasa balay ka, ang pinaka is like parang comfort zone mo, no. Dire comfort, parang safe haven. Ang nangyayari is mo diri sa balay kinain kita dapat magpamunay, diri kita naghihimo na yan sa mga school works and what not. Ang saro pa is ang distractions diri sa balay, daghanan ang dapat manhimuon. So time management talaga ang dapat para mahimo intiro na kaipuhan. Bilang estudyante, senior high school student sa Galianosa National High School, ang mode of learning niyan, duwa, modular and sa virtual class, mayon talaga dako na adjustment kasi nasanay di ba kita sa face-to-face classes. So kumbaga, maski ang mga students niyan, nag-a-adapt sila sa irog sada na learning na kumbaga, diri kita nakaimod sin teachers na nagtutukdo talaga sa ato inside sa mga classrooms or anywhere na makasulod kita sa school premises. Kaya ang nangyayari, nagsi-self-learning ang mga students through the modules. Unlike sa virtual classes na may sin teachers na nagtutukdo. Kinamusta mi man kung naman ang kanara mga plano sa maabot na bakasyon? Sa niyan, di ko pa talaga aram kung nanoan mayad na himuon niya na pandemic, niya na bakasyon kasi usually aninihimo talaga nato pag bakasyon. Nagkakanto kita sa mga outings, nagkakanto kita sa mga places wherein we can find comfort or talagang maging sabihon ta na ma-relieve kita sa stress throughout the year. Yan na pandemic mong gawin since ang plano ko is maghanap sa summer job, no, wherein ako mismo makakita ko kay parang exceed kapagal nga sa family mismo, no, like kapagal na magsustain, no, na pag magurang mo lang nag-iasa ka sa magurang sila. Saro man si Ian sa mga college niya na maabot na iriskulahan. Hinapot mi kunano ang kanaramang inhimo na preparations. As incoming college students, kaipuhan namo na magkamayon sin data and resources, especially ang amo mga papers. Kasi dito nagbabase ang mga universities niyan, diri na namo kaipuhan magkato sa lugar mismo or sa university to apply. Depende na lang sa standards or guidelines ng mga universities. Puro lang kami papers and certificates. Mapagal siya kasi sanay talaga kita sa face-to-face classes. Hinapot man namo kung sa imod nera, handa na ba ang Pilipinas sa pagbabalik sa face-to-face classes? Ang simbag nera? Honestly, sa naimod ko, di ba talaga no? Kasi like, aramtan ang COVID cases, mas nagtataas. So like, kung mabalik kita sa face-to-face classes, although gusto hunon ta, no? Pero di pa talaga kaya eh. Kung imudo nato ang sitwasyon sa Philippines, diri pa kasi still rising ang numbers ng COVID positives. Dako siya na kumbaga struggle sa ato niyan para hampangon ang irog sa din na pandemic na nag-ieskwela, na may nagtatrabaho, unrisk kumbaga. Diri pa man kita talaga ready para sa face-to-face classes kasi diri nato pwede i-risk ang lives ng ato mga students. Para sa ako, pag abot sa facilities is kaya naman i-improve, suitable para sa safety sa mga students. So, sa tingin ko kaya naman mag face-to-face and vaccine syempre para mas safe ang mga students. Kung sakaling nahaliw na ang travel restriction sa ato bansa, nan kung maabot na ang herd immunity sa pagbabakuna sa bilog na populasyon sa Pilipinas, may posibilidad na diyo na ibabalik ang face-to-face classes. Sa iba pa ng mga balita, ihahatod ni Eman Burgos sa pagbabalik sa Tunay Irosanon TV. Pa ng mga balita, 28 na personahe na nakasulod sa GIP o Government Internship Program nagkamayon sa orientation sa May 17, 2021
sa pangunguna ni Irusin Public Employment Service Officer Judith Baisa ng Dole Sorsogon Representative Noe Clerigo. Ini na mga intern, mga representante sa kanira barangay na matrabaho sa sulod sa 6 months nan masahod sa 310 pesos per day. Sira mabatog sa trabaho sa manlain-lain na opisina sa Irusin LGU batog May 25, 2021. Binatugan naman ang social pension payout para sa first semester sa taon na 2021 didi sa Irusin. Ini nagbatog sa May 20 sa pangunguna sa DSWD Office 5 nan inhimo sa hiwalay na venue didi sa Irusin Public Auditorium sa San Juan nan sa Irusin National Agency Center and Terminal o INAC sa Barangay San Pedro. Mayon sin total na 2,965 na senior citizen pensioner ang nahatagan na sa kanira mga pensyon. Nagkamayon sa 2 kaadlaw na management training ang 18 na mga head ng secretary sa mga persons with disability offices sa mga barangay didi sa Irusin. Hinimo ini sa May 19 to 20, 2021 sa Irusin Eco Zoo Park sa danon sa Sorsogon Integrated Health Services Foundations Incorporated o SISFI. Sira tinurokdoan sa mga pagmanihar sa kanira mga organisasyon nan kung pano ang pagproseso sa mga papeles sa kanira mga opisina. Sa nakaagi na meeting sa Irusin COVID-19 Incident Management Team na hinimo sa May 17, 2021 sa auditorium, sinabi ni Dr. Maria Nerissa Tagum na halos puno naman ang ato quarantine facility sa Gallanosa National High School kaya gagamito na din ang Irusin Central School para pangduwa na quarantine facility. Sa ato man COVID-19 update as of May 22, 2021, mayon na lang kita sa 7 na COVID-19 active cases na sira na sa pangangalaga sa ato medical team sa saro na isolation area. Padagos pa man gihapon ang vaccination sa ato bungto sa ato mga senior citizens nan sa mga persons with comorbidity. Permi man in papadumdum sa LG Irusin na permi obserbaran ang physical distancing sa luwas. Permi magsulot sa face mask nan permi magsanitar sa kamot. Hanggang sa masunod na paghahatod sa mga dekalidad na balita, maging updated. I-follow ang LGU Irusin official page facebook.com/irusininfonews. Abangan man ang tunay Irusinon TV sa EFG Cable TV Channel 11. At mag-subscribe sa ating YouTube channel na Irusinon TV. Ini ang tunay Irusinon TV para sa Irusin, para sa Irusinon.